Hay mga preni! Nagki-crave ka ba sa bibingka pero wala kang oven? Tara, isi-share ko sa inyo ang pinakamabilis na proseso ko ng pagluluto nito. At hindi na natin kailangan ng oven. At gagamit ako dito ng bibingka molder. Ilagay ang dinarang na dahon ng saging. Ito ay ginupit-gupit ko na din ng pabilog para madali nang ilagay. Ang ganda! Pagkatapos ay igris lang natin ng margarine para madali itong tanggalin mamaya. At sa isang mixing bowl ay may 1/3 cup softened margarine. May alat ito ng konti kaya naman hindi na ako maglalagay ng salt. At ibit lang natin hanggang sa maging creamy. Ayan, okay na to. At maglalagay ako ng 1 tasa ng white sugar. Utay-utay lang ang paglalagay habang binibit para makuha natin ang tamang texture na kailangan natin o hanggang mag-combine na ang dalawang sangkap na ito. At maglagay ng itlog. 1 at a time lang ang paglalagay. Ibit lang din natin hanggang sa malusaw ito. At sa ganitong punto kasi masisigurado natin malulusaw natin ng mabuti ang itlog. At walang maiwang namumuo. Total of 3 large eggs ang ating nagamit. At ibit lang ito sa medium speed. Ayan, at nag-combine na ang mga sangkap. At isisip naman natin ang 1 cup all-purpose flour para masiguradong walang namumuo dito. Nakagaya nito At 1 tasa ng rice flour. Isip lang din nating mabuti. At ganun din ang gagawin natin sa 1½ tablespoon of baking powder. I-mix lang until just combined. Pagkatapos ay ibit hanggang maging smooth, low speed. At kung wala naman kayong electric mixer ay pwede namang mano-mano na lang ang paghahalo. Basta siguraduhin na halo ito ng mabuti. Nakagaya nito. At ibuhos na ang 500 ml coconut milk. Haluing mabuti hanggang sa mag-combined o hanggang ma-dissolve na ang butter mixture at maging liquid na ito. Siguraduhin ding wala nang namumuo. At ilalagay na natin ang mga molders sa pinainit na steamer. Basta may bahagyang init ay okay na yon. At ibuhos na ang bibingka mixture. Huwag pa ko pupunuin mga preni. Takpan with clean cloth at i-steam ito ng 3 minuto over medium heat. At 3 minutes later ay lagyan ng sliced cheese o grated cheese, depende sa nais mo. Takpan uli at lutuin naman ito ng 8 minuto. Over low heat. Ayan, at luto na. At itutpick test natin para sure. Hindi na basa, hanguin na. Pagkatapos ay isasalang naman natin ang second batch. Lagyan naman natin ng ubi flavor and color. Magkahalo na ito. Mix until combined. Para naman meron tayong 2 flavors. Option na lang ito kung nais mo ay may flavor. At gawin ang parehong proseso ng pag-i-steam. Lalagyan ko din ito ng cheese na masarap na combination ng bibingka. Luto ng mga ito at hayaang lumamig. Tingnan nyo mga preni kung gaano kaganda ng texture nito at napakalinis tingnan. At sobrang napakabilis pang lutuin kumpara sa oven. At ang lasa ay walang pinagkaiba. Ang best partner nito ay ang kinayod na niyog. Tingnan nyo so perfect. Lutong-luto ang loob. Ang sarap at super fluffy pa. Ganon din itong ubi flavor. Kaya naman, ano pang hinihintay nyo? I-try nyo na rin ang version kong ito. Masarap na pang almusal, pang merienda at pwedeng-pwedeng pang negosyo. At sa reseping ito ay nakagawa ako na 14 na piraso. Kaya i-like, i-share at i-follow nyo na ako. Para updated kayo sa mga reseping ibabahagi ko pa. Huwag kalimutan, cook with love. Thanks for watching. Bye-bye!